asylum, dito lang ako sa Europa. In fact, ang relevance niyan sa Pilipinas, yung pagpapabalik sa akin. Ang Mm. gusto ko lang nila mangyari, kapag wala ka ng passport, subject ka na to summary deportation as a undocumented alien. Pero hindi nga po mangyayari yon because I have an asylum seeker at talagang malinaw na malinaw yung karapatan ko to non-refoulement. Hindi ako mapapabalik sa Pilipinas until tapos na yung proseso ng aking asylum. No? Ang Hmm. relevance lang ng passport ngayon ay kung makakabiyahe ako sa labas ng Europa at hindi nga po dahil isa sa kondisyon na ikaw ay isang asylum seeker ay idedeposito mo yung passport mo sa Dutch government at hindi ka na makakaalis ng Europa panandalian. Mhm. Isa rin po sa sinabi, while they were talking about the cancellation of your passport, nabanggit po ni DOJ, well, he didn't want to talk about you anymore. And then he said na Harry Roque, to quote him, Harry Roque is insignificant here. He doesn't even count among the people that we consider as a problem. Why should we talk about him? Do you want to bring him home? Then so be it. He's just trying to get attention. Ano po ang ano nyo? Masagot niyo doon? Well, hindi naman ako yung nagsasabi na marami akong passport na ginamit. Hindi naman ako nagsasabi na na-deny na yung aking asylum. And yes, I prefer to be forgotten while I'm in Europe. So thank you Mhm. very much for considering me as insignificant dahil ako naman dapat tutukan talaga ng DOJ yung napakadaming krimen na nangyayari ngayon sa lipunan. No? Let's be fair to the taxpayers. Ang trabaho talaga ng DOJ, panagutin lahat ng mga nagkakasala ng mga kriminal sa bansa at sana yun na lang ang tutukan nila at wag na ako. Mhm. Ayaw niyo na ho bang bumalik sa bansa? Wala ba kayong plano para lang, sinasabi nga para harapin kung ano man ang ibinabato sa inyo na kaya niyo naman depensahan ang inyong sarili? Well, una-una, Cheryl, hinaharap ko po lahat yan. Mhm. Naghain po ako ng motion for reconsideration doon sa desisyon ng mga piskal dahil, naku, hindi mo kailangan maging abogado para malaman na walang kahit sinong testigo na lumantad na nagsabing recruit ko sila para Mhm. maging biktima ng human trafficking. At Mhm. wala rin kahit anong ebidensya bukod dun sa papel na wala namang pirma na ako daw ay legal ng Lucky South 99. No? Hindi po yan sapat para makasuhan ka ng non-bailable offense na Mhm. habang nakapinbin yan ay nakakulong ka. Lalong-lalo na ang kinasuhan nila ay 54 accused. No? Yung karanasan ko sa Ampatuan Massacre na mas marami pa sa 54 accused, alam natin aabot yan siguro ng 2 taon kung magkakaroon ng petition for bail. No? Meanwhile, nakakulong ka. Pero ngayon, ginagamit ko naman yung mga remedyo na narariyan. Yung motion for reconsideration na hinain na namin sa DOJ at pagkatapos mag-motion for reconsideration, pwede ko namang idulog ito sa Court of Appeals. Now, meron ding remedyo dun sa hukuman mismo. Ngayong nagpatawag na ng initial hearing yung hukuman, naghahanda na rin kami na mag-file ng isang motion para i-dismiss yung kaso sa akin dahil merong grave abuse of discretion sa panig ng mga piskal nung sinabi nilang merong probable cause sa akin samantalang wala talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako may ginawang krimen. Mhm. So you're saying po, kahit na nasa labas kayo ng bansa and you're seeking for asylum, hinaharap nyo at sinasagot nyo yung mga isinasampang kaso po sa inyo? Totoo po, kaya suki ako ng Philippine Embassy dahil doon ko pinapanotaryo lahat ng aking pinafile sa DOJ at lahat ng pinafile ko sa ating hukuman. So ano nga ho ba talaga ang rason kung bakit kayo nag-apply for an asylum? It's Mm. because of political persecution. Ang Mhm. ebidensya ng political persecution, yung panggigipit na pang-political, ito ngang malicious prosecution, itong tanim kaso na isinampa nila sa akin. Alam mo, from the chronology of event, malinaw na talagang gusto lang nila akong pabalikin para diinin ako no, dito sa Pogo dahil ang sinasabi nila, ang nagsimula ng lahat ng problema sa Pilipinas ay si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung napanood mo yung kauna-unahang presentasyon ng WAD committee no laban sa investigasyon sa Pogo, talagang dinidiin nila ang talagang responsable dito sa problema ng Pogo ay si Presidente Rodrigo Roa Duterte samantalang panahon naman ni Noynoy Aquino diyan pa sa Cagayan na economic zone nagsimula ang Pogo. No? Ginawa lang ni Tatay Digong reregulate dahil kung hindi naman mare-regulate, wala tayong makikita dyan sa Pogo at hindi natin alam kung anong ginagawa nila. No? So yan yung konteksto kung bakit sila nagsimula ng investigasyon sa WAD Committee. At ako naman po ay 3 beses nag-attend dyan na tagsa 10 oras. So after 3 hearings naman na tagsa 10 oras, lahat ng tanong ay natanong na at paulit-ulit na lang at mga bagay-bagay na wala nang kinalaman sa Pogo ang lumalabas, bakit pa ako sisipot dyan? No?
So, yun po yung konteksto ng sinasabi natin na political persecution kasi nagsimula yan dun sa congressional hearing nung hindi nila nakuha ang gusto nila makuha dahil ang mga tanong nila ay irrelevant na. Eh yun nga po, humanap sila ng pamamaraan para ako'y mapauwi at yan ay sa pamamagitan nga ng tanim kaso. So, malinaw po sa akin. Kaya nga po, Zinirox ko ang lahat ng complete records ng DOJ dun sa kaso ko kasi kahit sino, miski wala pang legal background ang magbabasa niyan, hahanapin at hahanapin. Nasaan ang aligasyon laban kay Harry Roque? Wala po. Yung resolution nga ng piskal, sinabi ko anong reklamo ng DOJ laban sa akin, sinabi ko anong sagot ko, tapos lahat ng akusado may discussion sila bago sabihin na sila'y dawit. Pagdating kay Harry Roque, dawit lang si Harry Roque basta. Ganun yung pagkakasulat ng resolusyon. No? So malinaw po talaga na nais lang talagang gipitin ako bilang isang maingay na kaalyado ni Presidente Duterte at ito isang pamamaraan para ako'y patahimikin. No? Pero God is good. I don't think they have succeeded. Naririnig pa rin naman po ang boses natin na maski tayo malayo. At well, thank goodness also for technology, no, such as the internet, na that has enabled us also to continue being heard. Attorney Harry, doon po sa siyam na buwan, paano kayo nakaka-survive? Paano ang inyong pamumuhay? Kwento nyo nga po sa amin. Well, I cannot survive for long. That's the truth, no? Although I live very frugal life. Ako'y nakikitira sa mga kapwa Pilipino. And although iniisip ko nga no nakakapagod na yung palipat-lipat o ang suggestion sa akin ng iba ay kumuha na ng apartment no. Pero ngayon lang ako makakakuha ng apartment kasi dati naman unless you have residence in Holland hindi ka talaga makakapirma ng kontrata for an apartment. But now that I have my official ID card, yung national identification card, eh pwede na akong kumuha ng sariling apartment no. So I've been very frugal. I've been living on savings. And God is good, no? Because even the Filipinos here are really feeding me. No? And kaya nga nakakabahala. I'm gaining weight again because everyone just keeps on feeding them. You know? But I think I'm moving towards normalcy. Mukhang talagang hindi matatanggal itong si Marcos Jr. until 2028. So I also have to seek a normal life. So I will start looking for an apartment and I have sent initial queries about possible employment for 3 months from now and mukhang positibo naman po mga responses. Doon po sa inyong palipat-lipat at nakikitara, nakailang bahay na ho ba kayo ng mga kababayan nating natutulugan dyan? Dito sa Dahig po 4. Pero average of 3 weeks per stay. 3 weeks per stay? Yes, oo. Kaya nga sabi ko nakakaya na kailangan tayong kumuha ng sariling apartment. Oo. Pero dun sa siyam na buwan, paano kayo? Hotel? It's always, we cannot afford to stay in a hotel. No? In all the places that we've stayed, no? Siguro for 9 months, mga 10 days lang kami nag-hotel ni Mrs. No? And all the rest, we always have a host. Ang pinakamatagal was in one country where we were hosted for 6 months. Sabi nyo nga, ang dami nyong natirhan. Ano yung pakiramdam na wala kayong permanenteng tinitirhan? Well, sa akin, I guess, I was able to deal with it better than my wife. My wife kasi talagang ayaw niya yung nakikitira. She really values her privacy. No? But under the circumstance, sinasabi ko naman sa kanya no, na what can we do? No? Napakamahal naman ng hotel talaga. No? At even the Airbnbs where we stayed were expensive. Although nag-stay din kami for a while sa ilang mga Airbnb. No? Pero it was more difficult for my wife. I'm more adaptable. I'm more sociable. Pero yung inistayan naman kasi namin na for 6 months, it was a weekend home of a very good friend. So we would see them on weekend, but there would be no one in the house for the rest of the week. No? So that was okay. Pero we could not stay there for long. Yun yung sa sa UAE. Alam naman na marami nang galing ako sa UAE, no. But we had to leave after they had an extradition treaty signed, no, in the UAE because we did not want our host to have any legal complications. May low moments ba kayo together ng wife mo? Well, the low moments were the fact that we celebrated Christmas and New Year for the first time without our children. It was the saddest Christmas and New Year that we had. And one of the reasons why perhaps I will never forgive this Marcos administration for what they did. Pag po ba natapos ang Marcos administration ay nandoon yung consideration na kayo'y babalik sa Pilipinas?
definitely, as soon as Marcos is gone, I'm back on day one. And sana this time around, we make them pay for all their offenses. No? Ang hirap kasi the first time around when we drove them away, si Marcos Sr., we just forgave them. We recovered some of the ill-gotten wealth, but not all of it. And that's why they're back with a vengeance. Kamusta po ang inyong mga anak? Well, hindi naman sila nagpapa-apekto kasi they're both studying, no? And they're very studious. But of course, they're always insecure about their own personal safety. And you cannot dismiss that. That's part and parcel of why I will never forgive this administration for what they did to me and to my family. Sino po ang nag-aalaga sa inyong mga anak at paano nyo pa rin nagagampanan ang pagiging magulang kahit magkahiwalay po kayo? Well, they're of age. They're both pursuing postgraduate degrees naman, and so they're independent. No, thank goodness we have video conferencing, so we keep in touch through video conferencing, and somehow I guess we have better conditions now for parents separated from their children because of technology nga. No? So at least araw-araw nakikita mo sila, nakakausap mo sila. Pero still, it's not a substitute for living together as a family. Pero doon po sa loob ng 9 na buwan ay hindi man lang po nila kayo nabisita? Hindi nyo man lang sila nakita? Well, nakita namin sila for 1 day and a half. For 1 day and a half, when I left the second country where we were on our way to a third country, we decided to pass through Japan, and that's where we met my children for a day and a half only. Pero ngayon ba hindi sila pwedeng bisitahin po kayo dyan? Well, ngayon nag-a-apply na sila ng visa. As I said, my wife was granted the visa 2 days ago, and my children have initiated the process of applying for a visa here in the Netherlands. Paano nga ho ba kayo nakalabas ng bansa? Well, hayaan na natin mag-research ang mga tao dyan sa DOJ na atat na pakasuhan ako di umano sa aking pag-alis ng Pilipinas. No? Pero this is one thing I can say, no? Nanilbihan naman tayo sa bayan. At dahil dyan, marami naman tayong mga naging kaibigan. No? At marami pa rin tayong mga kaibigan, Pilipino at dayuhan na naniwala na talagang mali itong ginagawa ng Marcos administration, hindi lang sa Pilipinas, kundi kanyang posisyon sa pandaigdigang politika. Sinasabi nyo talagang may mga tumulong po sa inyo? Meron po talaga. And that's why kung nagtataka sila, ba't hindi nila ako matrace-trace until I surfaced, yun po yung dahilan. Marami talagang naniniwala na taliwas ang pamamahala ni Marcos Jr. Are you still very much in touch sa mga Duterte? Yes, I'm still in touch with Vice President Sara Duterte. And I'm still in touch, of course, with whoever visits him as next of kin dito sa The Hague. No? Ngayon po, nandito si Kong Pulong at we are expecting VP Sara back sometime in July. Sumama po ba ang inyong loob nung talagang hindi na po kayo kinonsider or hindi kayo naging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Duterte? Well, siguro anunsyo ko for the first time na talagang the prosecution of the ICC said that they will oppose my entry as counsel because according to them, I was facing cases in the Philippines. And pangalawa is President Duterte is being prosecuted for crimes committed at the time when I was part of the cabinet. So yun yung dalawang basis for objection ng prosecution. Ako naman, I cited case law that should not be sufficient grounds for the court not to recognize my appearance. Pero ang sabi nga ni VP Sara, siguro ayusin mo muna yung estado mo dito dahil that was when the DFA first announced that they will take steps to cancel my passport. Sabi niya, how can you defend the president when you will not have legal status here in the Netherlands, no? And you will be deported. So ako naman, of course, the client's interest always comes first. Totoo naman yung concern ni VP Sara na paano ka nga makakadepensa when you have to defend yourself, no? So I took a step back and I regretted it. Busit na busit ako sa Marcos administration for announcing that they will cancel my passport. But I knew also that I was in a precarious situation, that I may have to justify my stay in the in the Netherlands, which would make it difficult to defend President Duterte. Pero I made my position clear. The prosecution of the ICC should not have a say on who should be defense counsel for President Duterte.
base sa pagkakakilala niyo po sa ICC, pag-usapan natin itong interim release na hinihintay po ang desisyon. Gaano kalaki o kaliit yung chance na mapagbigyan itong kanyang interim release petition ni dating Pangulong Duterte po? Lalo na Pinag-aralan. mariing ikontra po ito ng pamilya ng mga biktima. Hindi lang yung pamilya ng biktima, pati yung prosecutor. Yes. Nagulat ako dyan kasi ang sinabi ng abogado ni Tatay Digong, nakapag-usap na raw sila ng prosecution at pumayag na sila sa interim release. At yan ay nasa plea niya. Kaya nawindang talaga tayong lahat nung napakatindi ng objection ng prosecution doon sa interim release na hinihingi. Now, pinag-aralan ko lahat ng kaso na litis ng ICC. Walang akusado na accused of war crimes or crimes against humanity, yung tinatawag na war crimes, na nabigyan ng interim release. Ito'y taliwas sa practice ng ibang international tribunals gaya ng UN Tribunal for the former Yugoslavia at UN Tribunal for Rwanda, kung saan halos lahat ng akusado binigyan ng interim release at lumilipad lang sila pabalik sa dahig kapag merong bista. No? Now, having said that, na talagang hindi nagbibigay ng interim release ang ICC, tingin ko ang tanging pag-asa ni Tatay Digong for interim release ay yung katotohanan na wala pa namang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC. Siya ang kauna-unahan. So sa tingin ko, kung mapagbibigyan yan ay dahil sa kanyang edad at yung kanyang mga ilang karamdaman. No? Pero by way of practice, talagang mali itong naging practice sa ICC na hindi sila nagbibigay ng interim release kasi hindi pa naman convicted yung tao. Bakit mo papatawan na ng parusa ng pagkakakulong na hindi pa nga na-establish kung merong probable cause? Sa Pilipinas, bago makarating ang isang kasong kriminal na merong kulong sa hukuman, meron ng probable cause. Ito nakakulong na si Tatay Digong, wala pang probable cause. Tama ba yan? So ang intention talaga ng Rome Statute, bagamat nauna ang warrant of arrest bago ang probable cause, dapat merong interim release. At kung nasunod nga yung Article 59 ng ICC na dinulog muna siya sa harap ng lokal na hukuman sa Pilipinas, isa sa remedyo na pwedeng mabigay ng lokal na hukuman na Pilipino ay yung interim release habang nagdidesisyon kung dapat nga siyang i-extradite sa dahig. Yan yung napagkait kay Tatay Digong. Kaya nga sinasabi namin, yung kanyang detention dito talaga ay labag sa karapatang pantao, labag sa Rome Statute mismo, linabag niya ang soberenya ng Pilipinas, linabag ang karapatan ni Tatay Digong sa due process. Paano makakaapekto dito sa petition niya for interim release itong sinabi ng prosecution? Well, siyempre, malakas ang epekto niyan kasi akala natin nung una, non-opposed na yan, na sumasang-ayon na ang prosecutor. Because after all, ulitin ko, wala pang determination of probable cause. Kaya merong provision ng Rome Statute for interim release kasi wala pa naman dahilan talaga para ikulong yan eh. Ni probable cause, hindi pa na-establish. Pero ngayong tinutulan niya ng prosecution, tinutulan ng abogado ng mga biktima, syempre, the onus is against the granting. No? Ayun yung track record ng ICC na hindi nga gaya ng Tribunal for the former Yugoslavia, hindi talaga siya nakapagbigay pa ng kahit anong interim release. No? But I'm still hoping, 80 anyos, I don't think any court would have or would want yung responsibilidad na hawak nila yung tao at 80 years old at may mangyari sa kanya habang nakakulong. At alam mo na ang sabihin ko. Nag-birthday si VP Sara Duterte, pumunta siya dyan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapagkwentuhan, makapag-usap, lalo na rin dito sa kakaharapin niyang impeachment? Opo, no? Matagal po yung usapan at out of parang 5 araw ata siya, nakapag-usap naman kami ng 3 araw, no? At mahabaan ng usapan kasi naririto rin yun si Senator Amy Marcos at saka si Senator Robin Padilla, no? Pero in all our conversations, ako nakikipag-usap dun sa 2 senador, si VP Sara kept absolutely quiet. Which shows you, no, na talagang miski close siya dun sa 2 senador, hindi talaga siya nagpahiwatig kung anong gusto niyang mangyari. So nagdidiskurso lang kami, nakikinig lang siya, neither agreeing nor disagreeing pagdating dun sa kanyang impeachment. She really wants to be hands-off, no, dun sa desisyon ng mga senador pagdating sa kanyang impeachment, even when in the company of her closest allies in the Senate. May plano ba kayong bumalik sa politika sa 2028? Kung tatanungin yung pamilya ko, ayaw na nilang politika.
Sa totoo lang, even before 2022 elections, no, talagang iniyakan na ako ng lahat ng kapamilya ko na itigil na yung politikang yan, no? Which is also history repeating itself kasi yung dalawa kong lolo also started out as young lawyers, their careers in politics, no? But their families successfully persuaded them from pursuing for their career in politics, no? Pero ganyan din ang nangyayari ngayon sa pamilya ko. You can imagine why they really are averse to politics now, no? So hindi ko po alam. I have to listen also to my family. At itong ang karanasan nito, it gives you a new perspective on what's really important in life. And At family hindi comes first. at kung hindi man po kayo babalik sa politika, ano po ang inyong pagkakaabalahan? Alam mo, napaka-ikli naman ang aking karera sa politika eh. People forget na 4 na taon lang ako nasa politika. 2.5 years as 1.5 year as a member of Congress and 2.5 years as a presidential spokesperson. I've always been a private practitioner of law. Kaya lang, dahil I'm in the field of international law, ay nakilala lang tayo dahil dun sa constant media interviews on international law issues nga, no? So it's not as if politika yung buhay ko. 4 na taon lang ang ginugol ko sa larangan ng politika, and I've always been a private person. Attorney, panghuli, mag-cool down po tayo. Let's do a fast talk. Quick answer lamang po. ICC, stay out or rejoin? Stay out. War on drugs, investigate or move on? Move on. Regret defending Duterte?